Tuluyan na kaming nakaalis sa restaurant na iyon. Isasama ko na lang sina V at Jade sa lunch meeting namin. Total, kasama ko na sila ngayon. Baka mamaya ay makagawa na naman sila ng gulo. Hindi dapat ikaw ang humingi ng tawad, Anya. Sila ang may kasalanan. Biglang sabi ni V habang nakahulikip-kip at masama ang timpla ng mukha. It's okay, V. Kung hindi ko yan ginawa at kung sumabay lang ako sa init ng ulo mo, ay baka mas malala pa ang nangyari. I said I'm trying my best to make V calm, but it seems like she's really annoyed by that man. Pero Anya, tama naman si V. Kami ang unang nag-order ng pagkain, pero sila ang inuna. Gutom na ako, kaya di ba nakakaasar? Talaga kapag gutom ka? Sabi ni Jade. Sabi ko na nga ba, may sasabihin dun si Jade, lalo pa na tungkol sa pagkain ng problema. Just forget it. Pagtapos ko sa diskusyon, tumungo na kami sa panibagong restaurant na sinabi ni Kayla. At isasama ko na rin ang mga kaibigan ko. Para naman may lakas ako ng loob, lalo pa at makikita ko rin si Harvey doon. Habang papalapit kami ng papalapit ay pabilis ng pabilis naman ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan na ako at nanlalamig na rin ang mga kamay ko. Pinipilit kong umakto ng normal sa harap ng mga kaibigan ko, kahit pa sobrang kinakabahan na ako. Nang makarating na kami sa lugar, ay hindi muna kami bumaba ng sasakyan. Tinawagan ko muna si Kayla. Anong balita dyan? Kinakabahang tanong ko. Iniisip ko na baka marinig ko ang boses ni Harvey na hindi ko narinig sa loob ng 5 taon. Harvey is still not here, but he said he'll come, sagot ni Kyle sa akin. Bakit kaya wala pa siya dyan? Nag-aalala na tanong ko. Kanina pa dapat kami magkikita, pero wala pa rin ito. Lumipat na kami ng lokasyon at lahat-lahat, pero hindi pa rin ito nakakarating. May masama bang nangyari? Don't be nervous, Anya. I'm sure nothing happened. Just come here. Naghihintay na ang iba pang mga tao rito. Kylo replied at make me calm. Huminga naman ako ng malalim, oo nga pala. Hindi lang si Harvey ang makikita at makakasama namin sa business meeting na iyon. May iba pang mga negosyante ang makakasama namin. Masyado akong nag-focus kay Harvey. Sige V, Jade, pasok na kayo sa loob. Tatawagan ko lang muna si Mama. Sabi ko sa mga kaibigan ko. Hindi ko yata kaya. Kailangan ko ng makakausap. Kailangan ko ng gabay ng nanay ko. Lumabas na ang mga kaibigan ko sa sasakyan at tinawagan ko naman ang nanay ko. Hello anak, mabuti naman at tumawag ka. May problema kasi ako ngayon. Matamlay na sabi ng mama ko, kaya agad akong nag-alala. Ang isang branch ng flower shop ko anak. May gustong bumili nun. Pinipilit nilang ibenta ko iyon pero ayaw ko. My mom said, "Wag po kayong mag-alala. Babalik po ako dyan pagkatapos ng meeting namin. Kumalma lang po kayo. Pagpapakalma ko sa aking nanay." Napahawak ako sa ulo ko. Sabay-sabay ang mga nangyayari. Ang buong akala ko ay matatapos na ang mga problema ko. Hindi pa pala. Kinakabahan ako sa pagkikita namin ni Harvey. Pinoproblema ko rin ang negosyo ng nanay ko. Isa yung lalaking nakita namin kanina na nakaaway ni V. Bakit niya ako kilala? Napatulala na lang ako. Siguro nga ay hindi naman talaga nawala ang problema ko. Tinatakbuhan ko lang ang mga ito. Takot akong magsabi. Takot ako sa magiging reaksyon ng mga tao. Ganito naman talaga ako, kahit dati pa. Iniisip ko agad ang magiging reaksyon ng mga tao at natatakot agad ako, kaya gumagawa agad ako ng paraan. Tumatakbo ako sa mga problema ko, katulad ng ginawa ko kay Harvey. Biglang may sumagi sa isipan ko. The beautiful memories of me and Harvey. The days when we were still happy. The days when we really love each other.
Naaalala ko pa noon ay halos-halos akong may problema. Pero araw-araw rin may magandang nangyayari. Dahil iyon kay Harvey. Sometimes I wonder, why did I left Harvey? Bakit ko ba siya iniwan? Siguro kung hindi ko siya iniwan, ay magkasama kami ngayon. May lakas ako upang harapin ang mga problema ko. Tama, ngayon pa ba ako panghihinaan ng loob? Lumipas na ang ilang taon. Nagawa ko na ang mga gusto kong magawa. Nakamit ko na ang mga gusto kong makamit. Ngayon pa ba ako susuko? Ngayong ilang minuto na lang mula ngayon ay makikita ko na ulit si Harvey. You will see the one you love again, Anya. After so many years, you can now defend your love to him. Pwede nang maging kayo, sambit ko. Kahit naman na may kasalukuyang problema sa negosyo ang aking ina, ay ayos lang iyon lalo na kung makakasama at makikita ko ulit si Harvey. Paniguradong sisipagin ako. Pumunta na ako sa restaurant na sinabi ng kaibigan ko si Kayla kung nasaan si Harvey. Nasa parking lot na ako ngayon nang may naaninag akong isang pamilyar na katawan. Alam ko na agad na si Harvey ito. Dali-dali akong bumaba. Nasa labas ng kanyang sasakyan si Harvey. Mas lalo pa itong naging gwapo. Naging maganda rin ang katawan nito. Tumangkad at mas lalo pang lumakas ang aura niya. Tatakbo na sana ako papunta sa kanya na may isang babae na lumapit dito. The girl hugged Harvey like hers. Harvey hugged her back and kissed her forehead. A tear immediately fall from my eyes. Hindi ako makapaniwalang ganito ang eksena na madadatnan ko. Hindi ko inaasahang may iba na ito. And he looks happier. He looks like he's happier more than ever. I haven't seen Harvey smile like this when I'm with him before. It feels like the girl brings out the inner happiness out of him. The happiness that I didn't give to Harvey 5 years ago. Puro sakit lang ang binigay ko sa kanya. Napaatras ako at bumunggo sa sarili kong sasakyan. Dahilan upang makagawa ng ingay. Agad ako nagtago. Nagtakip na lang ako ng bibig upang pigilan ang aking pag-iyak. Palihim akong pumasok sa sasakyan ko. Doon ko nakitang masayang naglalakad si Harvey at ang babaeng kasama nito. Dali-dali akong umalis at umiyak. Sa sobrang sakit ay hindi ko magawang huminga ng maayos. Hindi ko kayang makita siyang masaya sa piling ng iba. The guy that I hurt before is now happy with someone else. Yung mga bagay na hindi ko nagawa at gusto kong magawa ay nagawa na pala ng iba. I left one and only flower without knowing that others will pick it up. Tuluyan na itong nakamove on sa akin. Hindi na ako ang tinitibok ng puso nito. He is happier now.